Ngayong araw po ay All Saints Day o Araw ng Mga Santo at bukas talaga ang All Souls Day o Araw ng Mga Patay. Sa Pasig City, idinaan ng isang lalaki sa pagkolekta ng iba't ibang imahe ng santo ang pag-alala sa maituturing na mga simbolo ng kabutihan at kabanalan. Pero higit sa koleksyon, debosyon din daw kung ituring niya ang pagkolekta sa mga ito. Si Steve Dailisan on assignment. May katuwang tayo at kasama na dinadala ang dasal natin papunta sa Panginoon. Sa simbahang ito sa lungsod ng Pasig, masasaksihan ang maalab na pakikipag-ugnayan ng tao sa Poong May Kapal. Ang mga luma nitong haligi, saksi sa matatag na pananampalataya ng mga Pasigenyo. Siguro, mapapagdasal natin na yung pananampalataya na tinanggap nila 400 years ago ay ganun din katitindi dito sa Pasig. At ngayong panahon na naman ng katatakutan, mas nangingibabaw pa rin daw ang kanilang matibay na pananalig. Katatakutan at kababalaghan, yan ang marahil ang mga salitang kadikit na ng buwan ng Nobyembre. Bagamat batid ng marami, may kasabay na okasyon na tila na isasantabi. Ang pagunita o pag-alaala sa mga may tuturing na sandigan ng kabanalan at kabutihan, ang mga santo. Ang panederyang ito na itinayo pa noong 1919 sa paggawa ng tinapay idinaan ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang patron. Happy po kasi si San Nicolas po, yan ang petro ng mga bakers. Parang masaya na rin kami dahil sa amin din yun. Sa isang uri din ng tinapay nagsimula ang pagkahumaling ni John Felix sa iba't ibang imahe ng mga santo. Noon daw kasing ika-4 niyang kaarawan, sa halip na disenyong pambata, ang kanyang birthday cake, Belen-inspired. Matapos ang 2 dekada, ang dating iisang imahen, umabot na sa mahigit 200 piraso. Dahil naniniwala ako sa Diyos, nagdadasal ako dito sa santo na to, nagkakaroon ako ng ganitong koleksyon. At dahil hindi na halos mabilang ang kanyang koleksyon, inilagay muna niya ang iba sa kapila ng kanilang barangay. Nanggaling pa raw sa iba't ibang panig ng bansa ang kanyang mga imahen na gawa sa kahoy, fiberglass at ivory. Pero higit sa itsura o halaga ng bawat piraso, iisa ang turing na sa mga santo. Kaibigang kinakapitan niya sa mga pagkakataong tila malapit na siyang bumitaw. Last year, nagkaroon ng cancer ang mom ko. Dahil doon, sobra ako nagpapasalamat sa mga dinasalang kong santo. Ayon kay Father Melvin Castro, nakatutulong ang pag-alala sa mga santo at sa kanilang buhay para payabungin ang Kristyanismo. Sa moral values, discipline, at magandang karakter, yun ang pinakamagandang pagbibigay-pugay sa kanila. Yung mga costume ng mga batang may sungay, may kung ano-ano. More of American culture ng Halloween na scary movies, kumbaga. Higit sa sandigan sa oras ng pangangailangan. Para sa mga Katoliko, nagsisilbing tanda ng kabanalan ang buhay ng mga santo na mahirap mang tularan, maaari naman daw gawing huwaran. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.